Pasok tayo dito. Mga breeder namin. Mga breeder. So ito talaga yung pinaka main area ng breeding facility nila. Ito daw. So ito unang pond, glowfish. Tapos mga malalaking Bulgarian angel. Bulgarian angel fish. Ang laki nga. Saka Black angel. Ayun guys oh. Yan, ito. Yung mga angel fish nila dito guys, magaganda, super quality talaga, malalaki. Tapos dito, swordtail na show, ayun. parang showa ba to? Oh, showa. Guys, tingnan niyo. Ganda klase ng ano, ng swordtail. Ayan. Limited lang din yung lumalabas niyan guys, no? Dito lang din sila halos yung makikita. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So dito sa farm, isa rin to sa nagiging diet ng mga isda nila dito. So to be fixed, alam naman natin yan, ito yung binibigay na diet minsan sa mga ornamental fish. Ang advantage dito, meron silang tubig dito, tapos ito yung pinaka-overflow nila para hindi na nila madalas nililinisan. At walang amoy. Ayan o, kita nyo naman o. Kulay pa lang ng to be fixed, alam nyo makunat na. Ayan o. So sa dami ng isda na nandito, parang kulang pa ata. Kulang pa ba yan? Kulang pa. Dalawang araw lang. Mga dalawang araw lang yun, pambihira. Ito yung mga nandito. Anong isda to kuya? Mga tuxedo platy. Tuxedo platy. Alright, ngayon ko lang ito nakita. Mga breeder, no? Ayun guys, oh. May net lang, pero kita naman sa camera. Grabe, ang ganda na yung ito, ah. So, isa pa to sa mga variety na makikita nyo. Tapos, hanggang dun pa. Yung mga pond nila dito. Tapos ito, yung mga mga corridors na mga na-breed na nila. Ayan oh. Mga albino to, no kaya? Ayan oh. Sige. Kuha na natin ang sample. Ay, ayun, ito. Ito pa sa tank, guys. Andun sila sa ilalim. Ang dami. Pambihira. So, ngayon, tinitingnan ko pa lang yung pinaka setup. Masasabi ko na sa lahat ng farm na nabisita natin, isa to sa pinaka malaki, malawak, at pinaka maraming variety ng mga isda ko nakita dito. At marami silang nabibreed na dito ko lang din talaga nakita, no? So ayan, huliin daw ni Kuya Third yung mga corridoras. Ikaw na ang nabibreed niyan, kuya, no? Ayan, si Kuya Third na yung nag-breed ng mga corridoras. Ito, tingnan natin yung sample. So, kumbaga sa ito yung expertise ni Kuya dito. Ayan, oh. Ayan, guys. Tingnan nyo naman. Grabe, ang healthy. Ayan, oh. Ano to? Peppered din yung isa? Ayun, peppered at saka albino na cory. Ayan. Alright. So, pagka nagpaplano kayong mag-inquire o kaya pumunta dito, so, advice lang guys na for wholesale lang, bawal ang retail, tama ano kuya? Then, pag pupunta naman kayo, mas maganda by schedule. At ilalagay ko na lang dito sa screen yung contact number na kukontakin nyo kapag dadayo kayo dito. Kasi sa dami rin ng transaction, sa dami rin ng ginagawa nila, limit lang yung tao na pwede nilang papuntahin. So, kailangan mag-advise po muna kayo or tumawag sa number bago kayo sumadya. At kung mag-inquire naman kayo, pwede na rin kayong rumekta sa number na ilalagay natin dyan. Tapos, ito dito, sa area na to is, mga, ano to kaya? Danyo. Danyo naman. Ito. Dami din, ayun oh. So, dito pa lang sa concrete pan na to guys, more or less mga nasa 3,000 ba kaya? Mga ganun? Mga ganun, no? 2,000 yung mga danyo na nandito. Kasi araw-araw,
halos nauubos din kasi marami na sila sinusupply eh. Then ito pa yung iba. Mga iba-ibang kulay naman ang daan nyo. Ito pa. Ito pa, yung mga Corridoras din to, no? Dulo. Ayan. Iba-ibang klase ng Corridoras. Ito, ang dami. Ayan, oh. Ito nyo ba yan, guys? Ano yung mga nandito, kuya? Peppered to. Ayan, oh. Mga pang-out na rin to, no? So, ito, libo rin, guys, eh, no? Corridoras, ang dami nila. So, mamaya, iikot ko naman kayo dito, guys, sa kanilang pan. Pupunta tayo mamaya. Pero bago yun, sadyain muna natin yung area dito sa kabilang side naman ng pandila. So guys, dito naman tayo sa area na to. Kanina galing tayo doon sa side na yon. At dito, sa malaking concrete pandila is nandito naman yung mga hammerhead. Ayan, papakainin ni Q3 yung mga hammerhead. Grabe. Guys, oh. Kita nyo, nagkakain na sila dito. So mga black hammerhead yun nandito. Yung kulay ng tubig na to, kuya, ba't ganito yung kulay? Yung methylene po yan. Okay. Madalas napapansin ko sa hammerhead, no, sa mga pan, usually lagi mga sila, methylene blue para hindi kapitan agad ng white spot, no? Kasi kapitin ng white spot tong mga to eh. So para laging kondisyon. Ayun, ang dami, guys, oh. Ayan, oh. So sila rin ang nagbe-breed nito dito, guys, ng mga hammerhead. Dami. So mula dito hanggang dun sa dulo, punong-puno ng hammerhead. Mabibilis din. Ito, guys. Ayan, oh. Kita niyo yan. So iba-ibang size yung mga naan dito. Mga ilang months na yan, sir? Mga 2 months yan. 2 months. Pero balita ko ito may season lang din ng breeding niya, kuya. Tama ba? Usually mga anong buwan siya nagbe-breed madalas? July. June, July. June, July yung pinaka-breeding season. Ang dami. More or less, mga ano pa rin to. May 5,000 ba to, kuya? Mahigit? 15,000. 15,000. Grabe. So itong pand na to, guys, naglalaman to more or less 10-15,000 yung laman ng mga hammerhead na nandito. Ayan. Hindi pa kasama dito yung nandun sa pond, no? So check naman natin yung kabilang side sa area na yon. So kanina, guys, galing tayo dun sa una, sa mud pond, then sumunod yung concrete pond, yung pinaka tank nila dito, and yung mga concrete pond din dito. So hindi pa natatapos dun, guys. So pasok tayo dito. So check natin. Ayun si Sir Tony. Sir, hello po, good afternoon. Pasok tayo dito. Mga breeder namin. Mga breeder. So ito talaga yung pinaka main area ng breeding facility nila. Ito daw. So ito unang pond, glowfish. Breeder. Tapos mga malalaking Bulgarian angel fish. Ang laki nga. Saka Black angel. Ayun, guys, oh. Yan, ito. Yung mga angel fish nila dito, guys, magaganda, super quality talaga. Malalaki. Tapos dito, swordtail na So, ayun. parang showa ba to? Oh, Showa. Guys, tingnan niyo. Ganda klase ng ng swordtail. Ayan, oh. Limited lang din yung lumalabas niyan, guys, no? Dito lang din sila halos yung makikita at marami sila. Tapos dito, ito yung peacock bass, no? Mga pick up ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Nandito yung mga peacock bass nila. Ayun, nagpupuntahan sa dulo. Ayan. So hindi na natin masyadong i-stressin para hindi na mabulabog. Ayan. So breeding tank, tapos meron din mga butterfly pleco, which is nabibreed na rin nila to. Mamaya pakikita ko sa inyo yung mga sample ng fry nila. Tapos dito naman yung Mga sorting. swordtail. Ito, yung mga fry. Ayan, ang dami, guys. Ayan, ano yung kung gaano karami yun, oh. Ayan, oh. Solid. Tsaka ito ano naman to? Albino sorting. Albino swordtail. Pero para siyang half black, no? Ang ganda na ito. Ayun, no? Guys, yan, dami na dito. Nagkalat. Tapos ito, meron pa silang tetra, no? Serpa. Oh. Serpay tetra. Ito, guys, may mga serpay tetra sila dito. Mga breeder nyo na rin to, kaya. Ayan, no? Mga breeder na rin. Tapos ito, guys, ito yung breeding tank nila ng mga Oscar.
Ito pala halos ganito yung setup. Merong mga nakalagay na hollow blocks. Tas, ano yan? Open lang yung nandito sa harapan nila. Tas kung sino yung pumasok, yun na yung magpipairing. Oh, magpapares na sila. Ah, okay. Tas ayun, may mga clay pot din sila. Ayun, oh. May albino din. Ayan, oh. Tapos yun, hanggang dun pa sa dulo. Ayan, oh. Solid. So, dako tayo dito. Ito naman, mga breeder size ng glowfish na malalaki. Ayan. Tapos meron ako nakita dito, tinfoil ba yan, kuya? Bala. Bala sir. Bala shark. Ano, binibreed nyo rin? Nabibreed nyo na rin? So, ayun, meron pa silang Mayan koi. Ayan, oh. Na long fin din. Ang ganda. So, ito yung mga breeder nila ng glowfish. Ayan. Tapos, dito sa kabila, ito pa rin, yung pinaka-breeding tank nila ng Mayan koi. Ayan, oh. Angel na breeder. Tapos, angelfish na mga breeder size. Ayan. And then, dito, ano yung nandito, kuya? Red Cross din, breeder. Breeder ng Red Cross. Dami, no? Pagka sa breeding niya, kuya, usually ano yan, by pair lang? O... By pair. by pair lang din. Okay. Kahit saan lumingon. Ang dami. Ito, anong ano to? Oscar. Fry. Oscar! Ang bihira. Dito sa marami. Ngayon lang ako nakakita ng mismong malapitan. Usually nakikita ko mga prey lang. Pero ito kasi, halos kita mo na yung pinaka ano niya. Yung pattern niya, ayan o. Albino, tapos may tiger. Grabe, ang ganda. Ang dami rin. Ito po. Pakita ko sa inyo, guys. Ayun kung gaano kadami yan. Ayun o. Mga fry ng Oscar. Usually mo pag ganito, binibili na rin? Hindi pa? Mga ilang months to kuya bago niya out? Mga 2 months pa. 2 months bago niya out. Okay. Tapos, check pa natin dito. Ito, may mga fry tayo nakikita dito. Ayan, may mga swordtail din. Tapos, ito, ano naman to? Green Tiger. Green Tiger. Mga breeder nyo na rin to, no? Ayan, no? Dami, guys. Talagang mapapansin nyo, lahat, lagi, no? Kahit saan lumingon. Halos ang dami nilang mga harvest ngayon. Tapos, bali kayo kaya pag sa breeding, continue lang yung salang. Ano, angelfish, yan, yung mga, ano lang yan, hindi na-skip yun. Hindi. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang sila. Kasi nga guys, sa laki ng farm at sa dami rin nila ng mga kliyente, may mga suki na rin, marami na rin talaga. At yung farm na to guys, napakatagal na rin. Nakausap ko yung mismong owner, Sir Tony, no? Actually, parang mga 40 years na rin nung nag-start siya. Pero hindi pa ganito kaayos yung farm. So ngayon, na-build up niya na talaga. Kaya mini-maintain na lang nila. Mapapansin nyo naman, grabe. Ang dami talaga nilang harvest dito guys. Mag-i-enjoy kayo pag pumunta kayo dito. Dito naman sa kabilang side, eto ano to kuya? Mga mix na rin, may mga Sumatra, no? Green Sumatra. Ayan. Tapos dito, Yung mga Green Terror. Green Terror. So hindi lang natin halos makita kasi may mga fry ng ano to kuya? Cherry Barb. Cherry Barb. Ayan. So medyo maliliit pa yung mga fry na nandito. Ito, may mga Oscar sila, mga malalaki na. Pambenta. Mga pang-out na rin. Around mga 2 to 3 inches yung mga naandito na mga Oscar. Ayan, pakita natin. Talugan natin. Ito guys. Marami din. Ayan, oh. Tapos, yung mga nandito, may mga cichlids pa sila dito. Ito, may mga cichlids. Check natin. Ayan, Oscar guys. Ang dami nila dito. Ito. Boom. Ito ano, ang dami. Grabe. Mga 2-3 inches. Magaganda na yung mga size nito guys. Mga quality at mga healthy talaga. Ayan o. So, bihira tayo nakakadayo sa farm na sila mismo yung nagbi-breed at napaparami nila yung Oscar fish. Ayan, dito lang yung makikita yan, no? Tapos dako tayo ulit dito. So guys, ngayon mapapansin nyo, ayan, si kuya nag water change. Yeah, okay ka naman. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung mga tank na maliliit, usually para mga 5 gallon sila or 10, ayan, mula doon papunta dito, ayan yung wina-water change ni kuya. Ayan, hanggang doon sa dulo pabalik dito.
Yung nakikita nyo na yan. So ayan yung mga lagayan ng para sa angelfish. So ngayon, nililinis ngayon ni Kuya para lahat yan sasalangan daw bukas ng mga angelfish. Kasi marami sila dito mga breeder ng angelfish. Iba-ibang klase, iba-ibang size. So ayan o, mga naka-ready na yan para bukas. Lalagyan na lang nila ng ng mga isda. So dito sa farm, usually pag ganito, deep well yung ginagamit na tubig. Kaya wala silang halos nagiging problema. So guys, dito naman tayo sa pinaka mud pond. Kita nyo yung mud pond nila. Mula dito hanggang dun sa dulo, halos lahat may laman. So check natin dito. So dahan-dahan lang tayo kasi kita nyo. Ayan o. Baka mataglag tayo sa pinakababa. Ayan. So eto, dito na nakalagay yung mga sample breeder nila ng angelfish. Mga tricolor yung nandito. Pakita ko lang sa inyo yung sample. Pakitin natin. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan guys. So kung makikita nyo, meron silang mga nakalagay na mga tiles. Ayan o. So dyan na pinapahid yung itlog ng female. Yan. So pag may itlog na yan, kukunin yung tiles, ilalagay na sa separate na tank para alisin yung mga possible na maging bacteria doon pagka nilagyan nila.